Martial Peak, Kabanata 5625. Isang pagkakataon. May dalawang malalaking umbok din sa kanyang noo, parang may gustong gumapang palabas, maging ang kanyang puweten ay nangangati. Hindi na-activate ni Yang Kai ang Dragon Transformation Secret Art, ngunit ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga senyales ng pagkuha ng inisyatiba upang mag-transform sa isang dragon. Ang ganitong sitwasyon ay hindi nangyari kahit na siya ay pumasok sa Dragon Pond upang magtanim. Ang Dragon Pond ay, pagkatapos ng lahat, isang lihim na lugar ng Dragon Clan at walang silbi sa ibang mga Divine Spirit na hindi mula sa Dragon Clan, ngunit ang Ancestral Chi ay kapakipakinabang sa lahat ng mga Divine Spirit. Sa paghahambing, ang Ancestral Chi ay walang alinlangan na mas primitive at marahas. Isang malakas na Dragon Roar ang umalangaw at isang gintong liwanag ang sumabog. Mula sa kinatatayuan ni Yang Kai, lumitaw ang isang higanteng Golden Dragon. Dahil hindi niya ito kayang sugpuin, hinayaan na lamang niya ang kalikasan. Sa isang iglap, ang pagdagsa ng Ancestral Chi ay naging mas mabangis. Ang Golden Dragon ay umiling-iling ang kanyang ulo at buntot, ang kanyang kaliskis ng dragon ay nanginginig habang nararamdaman ang kanyang buong katawan na nangangati. Kitang-kita nito ang paglaki ng katawan nito, at habang lumalaki ito, napuno ng malaking kagalakan ang puso nito. Mula nang siya ay pumasok sa Dragon Pond upang linangin at makuha ang katawan ng isang ancient dragon, ang bloodline ng kanyang Dragon Clan ay mabagal na umuunlad sa paglipas ng mga taon. Ngayon, pagkatapos ng halos 3,000 taon, ito ay lumaki lamang sa mas mababa sa 1,000 zang. Ito ay higit sa lahat dahil wala siyang oras para linisin ang kanyang Dragon Vein. Bukod dito, pagkatapos na linangin ang Dragon Vein sa kanyang kasalukuyang antas, napakahirap para sa muling paglaki nito, maliban kung pumasok siya sa Dragon Pond upang magtanim. Gayunpaman, pinagaling ni Fu Guang ang kanyang mga sugat sa Dragon Pond, at pagkatapos na lumabas si Fu Guang sa pag-iisa, si Yang Kai ay naglilinang din sa pag-iisa, kaya wala siyang oras upang pumunta sa Dragon Pond. Ngunit ngayon, sa lakas ng Ancestral Land na bumubuhos mula sa lahat ng direksyon, ang Dragon Body ni Yang Kai ay lumalaki sa bilis na nakikita ng hubad na mata, tulad noong siya ay naglilinang sa Dragon Pond. Ito ay walang silbi para sa kanyang Heaven Opening Realm Cultivation, ngunit ang pagtaas ng kapangyarihan ng Dragon Vein ay resulta rin ng kanyang sariling lakas. Biglang naramdaman ni Yang Kai na hindi naging walang kabuluhan ang paglalakbay na ito, kaya tuluyan na siyang sumuko sa pag-iisip tungkol sa Primordial Light na iyon. Sa Ancestral Land, habang umalingaw-ngaw ang hangin at ulap at ang Ancestral Chi ay lumundag, ang dalawang innate territory lords na nakatakas mula sa Ancestral Land ay pinangunahan ang malaking grupo ng Black Ink clans pabalik sa No Return Pass. Sa mataas na trono, ang nag-iisang Royal Lord ng Black Ink clan ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay mapatla habang nakikinig sa mga ulat ng dalawang territory lords sa ibaba. Ang tronong ito ay itinayo mula sa malalaking buto, na bawat isa ay may magandang liwanag na dumadaloy sa kanila. Ito ay hindi isang ordinaryong buto, ngunit isang Divine Spirit Bone. Matapos ang hindi mabilang na taon ng digmaan, mayroon ding mga nasawi. Ang ilan sa mga patay na Divine Spirit ay tinipon ng mga kaalyado ng human race, habang ang iba ay kinuha ng Black Ink clan upang itayo ang trono. Napakalaking trono. Ang mga buto na ginamit ay malamang na hindi bababa sa 10,000. May isip kung gaano karaming mga Divine Spirit ang napatay sa mga taong ito, lalo na noong nilabag ang No Return Pass. Marami ring Dragon at Phoenix clan ang namatay sa labanang iyon. Sa huling labanan ng Spatial Territory, ang kasalukuyang Dragon Emperor at Phoenix Empress ay namatay din sa labanan. Kahit na ang Royal Lord ay hindi nagpakawala ng anumang pressure at nakinig lamang ng tahimik, ang dalawang Territory Lord sa ibaba niya ay parang nasa isang matinik na daan. Ang pagtakas ng walang laban ay isang krimen. Responsibilidad nilang bantayan ang Divine Spirit Ancestral Land, at pagkatapos na mapatay ang isang innate Territory Lord, hindi man lang sila nakipag-away kay Yang Kai bago nagmamadaling tumakas at iniwan ang kanilang mahalagang mid-grade Black Ink nest. Ang gayong krimen ay sapat na upang mahatulan sila sa walang hanggang kapahamakan. Siyempre, sa Black Ink clan, ang isang innate Territory Lord ay isa ring mahalagang talento. Sa paglipas ng mga taon, maraming innate Territory Lords ang namatay sa labanan at ang kanilang bilang ay nabawasan ng husto, kaya hindi sila basta-basta papatayin ng Royal Lord. Ang pinakamalaking posibilidad ay may padala sila sa larangan ng digmaan kung saan ang mga master ng dalawang karera ay lumaban sa 6 Great Territory Battlefields. Sa magkabilang gilid ng bulwagan ay nakatayo ang dalawang hanay ng mga Territory Lords, lahat sila ay innate Territory Lords.
Bagamat ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong maraming promoted territory lords, ang promoted territory lords na ito ay maaaring nakikipaglaban sa mga masters ng human race sa larangan ng digmaan upang mapabuti ang kanilang sarili o naglilinang sa Black Ink Nest para makuha ang Black Ink Strength. Tanging ang lakas ng isang innate territory lord ang naayos nang sila ay ipinanganak, kaya parang wala silang magawa. Sa sandaling ito, karamihan sa mga territory lords ay nagsusuot ng nakikiramay na mga ekspresyon. Sa lahat ng mga taon na ito, narinig nilang lahat ang pangalan ni Yang Kai. Buti na lang at nakabalik silang buhay pagkatapos makaharap ang killing star ng human race. Siyempre, dahil din sa pag-aalala niya sa kasunduan ng dalawang lahi at hindi siya nang ahas na madaling sirain ito, kung hindi, malamang napatay na ang dalawang ito. Matapos ipaliwanag kung ano ang nangyari, ang dalawang territory lords ay sabik na naghintay sa utos mula sa itaas. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong ang Royal Lord. Nakapasok ba si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land? Oo, magalang na sagot ng isang territory lord na may pares ng pakpak sa kanyang likod na parang higanteng paniki. Anong ginagawa niya doon? Nagtanong muli ang Royal Lord, na inalala ang hitsura ng human race na nakatakas mula sa kanyang mga kamay 2,000 taon na ang nakalilipas. Ibinaba ng territory lord ang kanyang ulo sa nanginginig na boses. Hindi ko alam. Kumunat ang noo ng Royal Lord. Eto na, 2 beses na niyang nakilala si Yang Kai. Ang unang pagkakataon ay noong pinangunahan ni Yang Kai ang mga labi ng hukbo ng human race upang salakayin ang No-Return Pass. Noong panahong iyon, umasa siya sa bangkay ng Old Ancestor ng Asher Void Pass at sa lakas ng Monster Ox para magukit ng madugong landas sa mga master ng Black Ink Clan, na nagpapadala ng marami sa mga labi ng human race sa Spatial Territory. Ang ibang pagkakataon ay noong siya ay nagmamadaling bumalik mula sa Black Ink Battlefield ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, nasira niya ang 6 na high-grade Black Ink Nests at napatay ang ilang innate territory lords bago tuluyang nakatakas. Galit na galit ang Royal Lord ng Black Ink Clan, ngunit wala siyang magagawa. Ngunit hindi nagtagal, narinig niya ang balita tungkol kay Yang Kai mula sa frontline battlefield. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na territory lords ang namatay sa kanyang mga kamay, at ang taong ito ay naging isang malaking banta sa Black Ink Clan. Kung hindi dahil sa katotohanan ang taong ito ay nakatadhana na hindi makalusot sa 9th grade, ang Royal Lord ay papatayin siya kahit anong mangyari. Bilang isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, kayanan niyang magdulot ng kaguluhan. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong makalusot sa 9th grade, ano ang mangyayari? Sa oras na iyon, kahit siya ay hindi niya magiging kalaban. Dahil din sa alam nilang nakatadhana si Yang Kai na hindi makalusot sa 9th grade kaya bahagyang pinigilan ng Black Ink Clan ang kanilang pagnanais na patayin siya at pinanatili ang kasunduan sa kapayapaan sa human race. Ang magkabilang karera ay nangangailangan ng oras upang manirahan at maipan ang kanilang lakas. Hanggat sapat na mga Royal Lord ang isinilang sa panig ng Black Ink Clan sa hinaharap, gaano man kalaki ang problemang idinulot ni Yang Kai bilang isang 8th grade, hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Siyempre, kung may pagkakataong patayin si Yang Kai, hindi ito palalampasin ng Black Ink Clan. Kaya't nang mabalitaan niyang pumasok si Yang Kai sa ancestral land ng Black Ink Clan, napagtanto ng Royal Lord ng Black Ink Clan na ito na maaaring ito ay isang pagkakataon. Sa paglipas ng mga taon, may hinahanap si Yang Kai, dumaan sa sunod-sunod na Great Territory, ngunit kung ito man ay ang Black Ink Clan o ang human race, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang kanyang hinahanap. Ano man ang kanyang layunin, ito ay nakatadhana na makapinsala sa Black Ink Clan. Kung maaari nilang palibutan at patayin si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land, ang lahat ng kanyang mga plano ay magiging walang kabuluhan, at ang Black Ink Clan ay wala ng anumang hadlang. Magagawa nilang sirain ang kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi at muling simulan ang digmaan sa iba't ibang Great Territory battlefields. Sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga galaw ng human race, wala na silang lakas para makaipon ng lakas. Isang araw, magagawa ng Black Ink Clan na ganap na lipulin ang human race. Gaano man kalakas ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, siya ay nakatakdang maging walang kapantay para sa isang Royal Lord. Ang susi ay ang taong ito ay bihasa sa Space Principle at bihasa sa pagtakas. Kung hindi niya kayang talunin ang kalaban, tumakbo na lang siya. Ito ay kung paano siya nakatakas mula sa kanya noong huling pagkakataon. Upang makitungo sa gayong tao, kailangan ng isa na isara ang langit at ilock ang lupa, ganap na hinaharangan ang lahat ng kanyang mga ruta ng pagtakas. Saka lang magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Sa pag-iisip na ito, ang Royal Lord ay tumingin sa dalawang territory lords at sinabi,
bumalik at tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Napuno ng pait ang bibig ng dalawang innate territory lords. Bagamat sila ay natakot at hindi mapalagay, hindi sila naglakas loob na suwayan ang utos ng Royal Lord, kaya't maaari lamang silang magnganga ng ngipin at umatras. Makalipas ang isang buwan, sa labas ng Ancestral Land, lumitaw ang mga figure ng dalawang territory lords, mapait ang kanilang mga ekspresyon habang nag-aalangan. Palihim na nagdarasal na umalis na si Yang Kai sa Ancestral Land, kung hindi, paano nila ipapaliwanag ang kanilang sarili kung makakabangga nila si Yang Kai? Nandito kaya sila para bisitahin ang Killing Star. Gayunpaman, kahit na kinakabahan sila, hindi sila masyadong natakot. Kung gusto ni Yang Kai na panatilihin ang kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi, hindi siya magkukusa na atakihin sila, kaya kahit na medyo mapanganib ang paglalakbay na ito, walang panganib sa kanilang buhay. Maingat na papalapit sa Ancestral Land, napansin ng dalawang territory lord na may mali. Ang Divine Spirit Ancestral Land na ito ay tila nagkaroon ng malaking pagbabago kumpara noong binabantayan nila ito. Ang buong Ancestral Land ay tila napuno ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na marahas na umuusbong. Noong una, maingat nilang itinatago ang kanilang mga figure at aura upang hindi malantad ang kanilang mga sarili, ngunit pagkatapos na makita ang hitsura ng Ancestral Land, sila ay naging mas matapang. Inilabas ang kanilang divine sense para mag-imbestiga, naramdaman nila ang mga pagbabago sa Ancestral Land. Ang lahat ng enerhiya ay nagtatagpo patungo sa isang tiyak na direksyon, kung saan ang isang malabong gininto ang liwanag ay makikita. Parang isang higanting nilalang ang natutulog sa ulap. Sa pamamagitan ng mga ulap, malabo na makikita ng isa ang figure ng isang Dragon Clan. Yang Kai. Ayon sa intelligence na nakalap ng Black Ink Clan, hindi lihim ang pagiging Dragon Clan ni Yang Kai. Kung tutusin, maraming nakatagong Black Ink disciple na kasalukuyang naglilingkod sa Black Ink Clan. Nagkatinginan ng dalawang territory lords, baka sa mukha nila ang sobrang saya nang bigla nilang napagtanto kung bakit gusto ng Royal Lord na bumalik sila rito. Tahimik na umatras, mabilis silang sumugod pabalik sa No-Return Pass. Sa pagkakataong ito, wala pang isang buwan, nakabalik na sila sa No-Return Pass at muling lumuhad sa harap ng Royal Lord sa trono, iniulat ang nakita nila sa pagkakataong ito. Ngumisi ang Royal Lord. Gaya ng inaasahan. Dati, nang mabalitaan niyang pumunta si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land, marami na siyang ginawang asosasyon, ngunit ngayon tila si Yang Kai talaga ang naglilinang doon. Sinabi na ang kapangyarihan ng Divine Spirit Ancestral Land ay lubhang kapakipakinabang sa Divine Spirit. Nalantad ka ba? Tanong muli ng Royal Lord, mabilis na umiling ang malabat na Territory Lord. Hindi. Si Yang Kai ay tila lubusang nalubog sa kanyang cultivation at hindi pa niya nakikita ang kanyang kapaligiran. Napakagaling. Ang Royal Lord ay tumanggo ng may kasiyahan, marahang tinapik ang likod ng kanyang upuan gamit ang kanyang mga daliri bago itinaas ang kanyang mga mata para tumingin sa ibaba. Qingfu, Muyu, huwag mong sabihin na hindi ka bibigyan ng Royal Lord ng pagkakataong pabyusin ang iyong sarili. Malapit na kayong dalawa na pumasok sa Black Ink Nest para sa isang pagsasanib. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng Territory Lords. Ang dalawang Territory Lords sa ibaba, sina Qingfu at Muyu, ay nanginginig habang sila ay tumangala sa kanilang Royal Lord na may takot. Agad na sumigaw si Muyu sa takot. Master, mangyaring iligtas kami. Para bang ang tinatawag na pagsasanib ay isang walang pag-asa na sitwasyon. Bagamat walang sinabi si Qingfu, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Ang Royal Lord ay hindi nagalit at simpleng tumingin sa ibaba ng walang pakialam. Kung makakaligtas ka, ito ang magiging kapalaran mo. Kung hindi mo kayang mabuhay, ito ang iyong kapalaran. Pumunta ka. Martial Peak, Kabanata 5626. Ang Art of Integration. Ang human race ay may kasabihan ng pagbabalik sa kanilang tinubuang bayan, na naglalarawan kung paano ang isang bata na gumagala ay nakakuha ng isang malaking karangalan at umuwi na may kaluwalhatian, na nagdadala ng kaluwalhatian sa kanilang pamilya. Ang pagbabalik ng Black Ink Clan sa kanilang tinubuang bayan ay walang kinalaman sa pagdadala ng kaluwalhatian sa kanilang pamilya, isang bagay lamang na katulad ng human race. Para sa human race, ang kanilang tinubuang bayan ay ang kanilang bayan, ngunit sa Black Ink Clan, ang Black Ink Nest ang kanilang tinubuang bayan, dahil ang bawat Black Ink Clan ay ipinanganak mula sa Black Ink Nest. Ang tinatawag na fusion ay parehong uri ng parusa at isang anyo ng kaluwalhatian para sa Black Ink Clan, at ito ay isang bagay na tanging isang malakas na Territory Lord Master ang makakamit. Sa mahigpit na pagsasalita, ang fusion ay isang secret technique,
isang secret technique na tanging ang Territory Lord lang ang maaaring gumamit. Kung gusto mong gamitin ang technique na ito, kakailanganin mo ng high-grade Black Ink Nest. Kapag pumasok ang isang Territory Lord sa high-grade Black Ink Nest, gagamitin nila ang fusion technique para ganap na pagsamahin ang kanilang mga katawan sa Black Ink Nest. Napakasimple nitong gamitin, at masasabing madaling gamitin ng sinumang Territory Lord ang secret technique na ito. Gayunpaman, mula noong sinaunang panahon, walang sinuman sa Black Ink Clan ang nakagamit ng fusion technique. Dahil kung magsasama sila sa Ink Nest, malaki ang posibilidad na tuluyan na silang lamunin nito at mawala. Sa panig ng Black Ink Clan, bagamat maraming Territory Lords, lahat sila ay mga haligi ng lakas sa iba't ibang larangan ng digmaan, kaya paano sila madaling isakripisyo? Kaugnay nito, mas malaki ang panganib, mas malaki ang ani. Kung ang isang Territory Lord na gumamit ng fusion technique ay nagawang pigilan ang paglamon ng Black Ink Nest at sa halip ay lamunin ang buong Black Ink Nest, ito ay magdadala ng nakakapangilabot na pagbabago sa kanyang katawan. Sa totoo lang, ang Territory Lord na gumamit ng fusion technique at Black Ink Nest ay kapwa nila lamon ang isa't isa. Ang dalawa ay hindi magkakasama, isa lamang sa kanila ang mananatili. Mula nang ipanganak ang isang innate Territory Lord, ang kanilang lakas ay naayos na, at imposible para sa kanila na umunlad pa. Gayunpaman, hindi ito ganap. Ang ordinaryong cultivation ay walang kahulugan sa mga innate Territory Lords na ito, ngunit ang fusion technique ay maaaring lubos na mapahusay ang kanilang lakas, kahit na ang pagkakataong ito ay hindi mataas. Pagkatapos ng lahat, mula sa isang pangunahing punto ng view, ang lahat ng high-grade Black Ink Nest ay nagmula sa source strength ni Mo, at ang lahat ng Black Ink Clan ay maaaring ituring na nilikha ni Mo. Kung ang Black Ink Clan ay lumunok ng kaunting source strength ni Mo, natural silang makakakuha ng hindi maisip na mga benepisyo. Sa tulong ng fusion technique, ang innate Territory Lord ay magkakaroon ng pag-asa na maging isang Royal Lord, ngunit kumpara sa ibang Royal Lord, maaari lamang silang ituring na pseudo-Royal Lord. Masyadong malaki ang halaga ng paggamit ng pamamaraang ito. Hindi pa banggitin kung gaano karaming mga Territory Lord ang maaaring magtagumpay, kahit na magtagumpay sila, ang high-grade Black Ink Nest ay nakatakdang masira. Ang isang high-grade Black Ink Nest ay nauugnay sa daan-daang mid-grade Black Ink Nest, at 10,000 low-grade Black Ink Nest. Ginagawang mahirap para sa 100 o higit pa sa kanila na magtagumpay. Noon, ilang high-grade Black Ink Nest ang winasak ni Yang Kai sa No Return Pass. Nagiging sanhi ng pagkabalisa ng Black Ink Clan sa loob ng maraming taon, at sinira rin nito ang pagsusumikap ng Black Ink Clan sa ilang great territory. Kung maaari, hindi nila gustong sirain ang Black Ink Nest. Bilang resulta, wala sa mga Territory Lords ang gumamit ng pamamaraang ito, at ang human race ay nakipaglaban sa kanila sa loob ng hindi mabilang na taon, ngunit wala silang alam tungkol dito. Kung hindi dahil sa katotohanan na gusto nilang harapin si Yang Kai, ang Royal Lord ay hindi magiging napakalupit para patayin ang killing star na ito ng human race, na halos maging tinak sa panig ng Black Ink Clan. Ang grand scheme ng clan. Hanggat natanggal ang tinek na ito, ang sitwasyon sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay magkakaroon ng malaking pagbabago. At least, hindi na kailangang sumunod ang Black Ink Clan sa tinatawag na kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi. Natural na para sa pinakamahusay kung ang dalawang innate Territory Lords na iyon ay magtagumpay. Kahit na hindi nila ginawa, hindi mahalaga. Ang kanilang kabiguan ay magbibigay lamang ng pagkakataon sa mga susunod na henerasyon na umunlad. Kung mas maraming Territory Lord ang nabigo sa simula ng pagsasama, mas mataas ang rate ng tagumpay sa paggamit ng fusion technique sa hinaharap. Kaya, hanggat handa ang isa na isakripisyo ang sarili, isang araw ay may magtatagumpay. Kung tungkol sa kung ano ang posibilidad na mangyari ito, hindi alam ng Black Ink Clan, dahil mula noong sinaunang panahon, walang Territory Lord ang nagkusa na gamitin ito. Tanging ang Royal Lord lang ang may malabong hula na ito ay mga 5 hanggang 10%. Sa madaling salita, kahit na naging maayos ang lahat at higit sa 100 Territory Lords ang isinakripisyo, at may pagkakataon pa rin na maipanganak ang isang pseudo-Royal Lord. Hindi pa nito binibilang ang mga pagkalugi na dulot ng pagkasira ng high-grade Black Ink Nest. Masyadong malaki ang presyo na kailangan nilang bayaran, ngunit hindi masyadong malaki ang kanilang mga ani. Paano normal na nalulugi ang Black Ink Clan? Gayunpaman, kung gusto nilang harapin si Yang Kai, hindi naligtas para sa isang Territory Lord na kumilos, kaya kailangan nila ang Royal Lord para kumilos. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay mayroon lamang isang Royal Lord ngayon, kaya paano siya basta-basta makakaalis? Naalala ng Royal Lord na ito na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas,
isang Snow White Dragon na mahigit 10,000 zang ang haba ang pumasok sa Northern Pass. Ayon sa impormasyong nakuha ng Black Ink Clan, ang dragon na ito ay ang Divine Dragon ng Dragon Clan at mas malakas pa sa isang ordinaryong 9th grade human race. Sa kabutihang palad, hindi inatake ng puting Divine Dragon ang Northern Pass. Parang dumaan lang siya, direktang sumisid sa kailaliman ng Black Ink battlefield at hindi pa rin bumabalik. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na huwag mag-ingat. Ang Pseudo-Royal Lord din ang Royal Lord. Sa pagkakataong ito, kahit anong presyo ang kailangan nilang bayaran, kailangan nilang patayin si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land. Si Qing Fu at Mu Yu, ang dalawang territory lords, ay nasaraan ng loob habang sila ay umatras. Bagamat ayaw nilang mamatay ng ganito, ang mababang mga master ng Black Ink Clan ay may natural na pakiramdam ng pagsunod sa kanilang superior. Dahil ang Royal Lord ang nagbigay ng utos, maaari lamang silang sumunod. Matapos makahanap ng high-grade Black Ink Nest, nagkatinginan ang dalawang innate territory lords at nakita ang kawalan ng pag-asa at malas sa mata ng isa't isa. Nakangiting mapait, sabay silang pumasok sa Black Ink Nest. Pagdating sa pinakamalalim na bahagi ng Ink Nest, ang dalawang territory lords ay naupo ng naka-cross-legged at nagsimulang isagawa ang fusion technique. Sa isang iglap, ang mga dingding ng laman ng Black Ink Nest ay nagsimulang pumiglas at ang dalawang territory lords ay dahan-daang lumubog, na tila sila ay nakulong sa isang latian. Hindi nagtagal, ganap na nawala ang kanilang mga figure at nilamon ng Black Ink Nest. Tanging ang kanilang mga aura ang natitira sa loob ng Black Ink Nest para labanan ang counterattack na ito. Habang lumilipas ang panahon, humihina ang aura ng dalawang territory lord bago tuluyang nawala. Sa loob ng bulwagan, ang Royal Lord at ang iba pang territory lords ay nag-iimbestiga sa sitwasyon dito. Matapos makumpirma na ang kanilang mga aura ay nawala, marami sa mga innate territory lords ang bumantong hininga. Ang fusion technique ay talagang hindi madaling makamit. Gayunpaman, ang kanilang mga sakripisyo ay nakatadhana na hindi mawalan ng kabuluhan. Sa itaas ng mga ito, ang Royal Lord ay nagtanong sa mahinang boses. Mayroon ba sa inyo na gustong bumalik sa Black Ink Nest? Ang tanong na ito ay tila nagtatanong kung sino pa ang handang mamatay. Matapos masaksihan ang kapalaran ni Qing Fu at Mu Yu, paano magiging handang magkusa ang maraming innate territory lords sa ibaba? Sa makatuwid, pagkatapos itanong ng Royal Lord ang tanong na ito, lahat sila ay tumahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, isa sa mga territory lord ang humakbang at nagsabi, "Sir, handa akong pumunta." Sa gitna ng tahimik na karamihan, ang territory lord na ito ay mukhang hindi kinaugalian, na maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya na may iba't ibang ekspresyon. Sa itaas nila, ang Royal Lord ng Black Ink Clan ay hindi napigil ang magpakita ng kasiyahang ekspresyon. Bagamat karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay natatakot sa kamatayan, mayroon pa ring ilan na handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa dakilang layunin ng Black Ink Clan. Tumango ang Royal Lord. Dahil iyon ang kaso, pupunta si Diwo. Oo, naikuyom ni Diwo ang kanyang mga kamao. May iba pa ba? Lumingon ang Royal Lord at nakitang walang sumasagot, kaya hindi niya napigil ang makaramdam ng inis at diretsyong tinawag ang mga pangalan ng ilang territory lords. Agad na namula ang mga mukha ng territory lords habang nagpupumilit silang makalabas. Nang makita ito ng ibang mga territory lords, pagkatapos ng maikling paghahambing, bigla nilang napagtanto na ang mga territory lord na ito ay pawang mga tao na minsan ay lumaban sa mga masters ng human race. Minsan, ang kanilang mga hanggal na desisyon ay nagsakripisyo ng malaking kalamangan para sa Black Ink Clan, kaya tila hindi basta-basta ang pinili ng Royal Lord. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ng ibang territory lords. Diwo, manatili ka sa likod. Ang iba sa inyo ay maaaring pumunta. Kasama mo ang master mo, si master mo ay mabubuhay magpakailanman. Kahit na ang mga territory lords na itinuro ay nasa kakaibang mood, hindi nila maiwasang magsuot ng mga solemne na ekspresyon. Si Master Mo ay hindi kailanman mamamatay. Pagtalikod nila, naglakad na sila palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang mga aura ng innate territory lords sa high-grade Black Ink Nest. Malinaw, lahat sila ay nabigo, ngunit bagamat sila ay nabigo, ang mga aura ay nagtagal, ibig sabihin, ang fusion technique ay papalapit na sa tagumpay. Sa loob ng ilang panahon, marami sa mga innate territory lords na naiwan ang natukso. Tunay na makapangyarihan ang innate territory lord, at kahit na ang isang average na 8th grade human race master ay mahihirapang talunin sila, ngunit nakakalungkot na ang kanilang lakas ay naayos at hindi na bumuti. Sa kasalukuyang sitwasyong ito,
ang isang innate territory lord ay maaari pa ring sumikop sa isang posisyon sa digmaan, ngunit sa hinaharap, kapag ang dalawang lahi ay nagpasya na makipaglaban, sa ilalim ng malaking kalamidad, ang bilang ng mga Royal Lord at 9th grade ay hindi dapat masyadong mababa. Sa oras na iyon, ano ang magagawa ng isang innate territory lord? Kapag dumating ang krisis, magiging mahirap protektahan ang kanilang sarili. Nais din nilang makakuha ng higit na lakas at maging Royal Lord, kahit na pseudo-Royal Lord lang ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, 6 na Territory Lords ang sumanib na sa Black Ink Nest, at ang success rate ng mga sumunod sa kanila ay naging mas mataas. Marahil isa sa kanila ang makakalamon sa Black Ink Nest at makalusot sa mga tanikala ng innate Territory Lord, na nagpapahintulot sa kanila na malampasan ang kanilang sariling mga limitasyon. Ito ay tiyak na dahil sila ay natatakot sa kamatayan na sila ay mas desperado para sa kapangyarihan. Kung kanina lang ay takot na takot ang innate territory lords sa fusion technique, inaabangan na nila ito ngayon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, ang Royal Lord ay nagtanong muli. Sino pa ang handang pumunta? 7 o 8 territory lord ang biglang tumayo. Ito ay mas positibo kaysa dati. Paanong hindi alam ng Royal Lord kung ano ang iniisip nila? Gayunpaman, bahagyang tumanggo pa rin siya na may kasiyahan sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya hiniling ang mga territory lord na ito na umalis ng magkasama. Kung dati siyang nagtatayo ng pundasyon, ngayong nalatag na ang pundasyon, kailangan itong anihin ng mabuti. Sa ilalim ng utos ng Royal Lord, umalis ang unang territory lord at pumasok sa Black Ink Nest para isagawa ang fusion technique. Makalipas ang kalahating araw, nawala ang kanyang aura. Sumunod ay ang pangalawang territory lord, ang pangatlo. Ang bawat territory lord ay maaaring tumagal ng mas matagal kaysa dati, at ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay tumataas din. Nang umalis ang ika-13 territory lord at hindi na bumalik, ang mga territory lord sa ibaba ay tumitig sa Royal Lord na may time na mga mata. Maaaring makita ng sino man na ang tagumpay ay malapit nang dumating. Marahil ito ang susunod, o marahil ang susunod. Gayunpaman, nang walang pahintulot ng Royal Lord, walang nang ahas na kumilos ng padalos-delos. Ang mga territory lords na nag-anunsyo pa lang ng kanilang mga pangalan ay nakatingin lahat sa Royal Lord sa pag-asa. Marshall Peak, Kabanata 5627. 4 Gates Array Formation ng 8 Palace. Sa Skeleton Throne, marahang tinapik ng Royal Lord ang kanyang mga daliri, tila nag-aalangan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa ibaba. Diwo, umalis ka na. Ito ay itinuro sa unang territory lord upang ipahayag ang kanyang pagpayag. Napuno ng kagalakan ang ekspresyon ni Diwo habang pinasalamatan niya ang Royal Lord sa kanyang kabaitan. Pinagsalikop ang kanyang mga kamao, time niyang sinabi. Hindi ko bibiguin ang tiwala ng Royal Lord. Bumaba ang loob, naglakad siya palabas ng bulwagan. Ang natitirang mga territory lord ay nagtinginan sa isa't isa at ngumiti ng pilit, ngunit walang sino man sa kanila ang makakapidyo sa kanya, at hindi rin nila masisisi ang Royal Lord sa pagiging hindi patas. Noong unang tinanong ng Royal Lord kung sino ang handang bumalik sa Ink Nest, si Diwo ang unang humakbang pasulong. Siya ay higit na responsable at matapang kaysa sa iba pang mga territory lords. Lubos ding hinangaan ng Royal Lord ang naturang territory lord. Malinaw, mula sa sandaling iyon, nagpa siya ang Royal Lord na hayaan si Diwo na makuha ang mga huling resulta. Ang lahat ng territory lords na nagpunta upang isagawa ang fusion technique ay naghahanda lamang ng daan para sa kanya. Ngayong pinayagan na ng Royal Lord si Diwo, walang alinlangang nangangahulugan ito na kahit ang Royal Lord ay naramdaman na dumating na ang oras. Kung hindi niya pinayagan si Diwo na pumunta ngayon, walang pagkakataon. Isa-isa, ginagamit nila ang kanilang divine sense para maramdaman ang sitwasyon ng high-grade Black Ink Nest. Matapos makapasok, hindi nagpatagal si Diwo at mabilis na ginamit ang fusion technique upang payagan ang Black Ink Nest na lumunin ang kanyang katawan, na naiwan lamang ang kanyang aura. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi hangin na ang kanyang aura at sa halip ay nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa Black Ink Nest, na mas matagal kaysa sa alinman sa mga nakaraang territory lords. Ang territory lords ay tumingin sa paligid na may halo-halong damdamin, umaasa na si Diwo ay magtatagumpay at umaasa na siya ay mabibigo sa parehong oras. Kung magtagumpay siya, ito ang magiging unang Black Ink Clan pseudo-royal lord na isinilang mula sa fusion technique, at ito ay magiging malaking kabuluhan sa buong Black Ink Clan. Kung siya ay nabigo, hindi mahalaga, at least may pagkakataon ang ibang territory lords. Pagkalipas ng ilang araw,
Ang labanan sa pagitan ng dalawang aura ay biglang naging matatag, at ang Royal Lord na nakaupo sa trono ay nagtaas ng kanyang kilay at ngumiti. Tagumpay. Mabilis na bumati ang mga territory lord sa ibaba. Ito ay talagang isang tagumpay. Walang alinlangan na nilamon ni Diwo ang high-grade Black Ink Nest, kasama ang lakas ng 13 territory lords na isinakripisyo noon. Hanggat bibigyan siya ng kaunting oras, makakalagpas siya sa mga tanikala ng innate territory lord at maging isang royal lord powerhouse. Hindi ito dapat magtagal. Para sa isang pseudo-royal lord, nagsakripisyo sila ng isang high-grade Black Ink Nest, at 13 innate territory lord. Maging ito ay tubo o lugi, walang makapagsasabi. Gayunpaman, kung magagamit nila ang bagong kapangyarihang ito para patayin si Yang Kai, kung gayon ang Black Ink Clan ay makikinabang ng malaki. Nang maayos na ang pangkalahatang sitwasyon, oras na para gumawa ng ilang kaayusan. Habang lumalakas ang divine sense ng Royal Lord, maraming human race Black Ink disciple ang mabilis na pumasok mula sa labas ng hall, na lahat sila ay may lakas ng 7th grade Heaven Opening Realm. Pagdating nila sa hall, napayuko silang lahat. Bahagyang yumuko ang Royal Lord at tumingin sa isa sa mga tao, isang matandang lalaki. Kumusta ang 4 gates at 8 palace formation na hiniling sa iyo na tukuyin? Mabilis na sumagot ang matanda. Matagal na itong natapos at marami sa Spirit Array Foundation at flags ang napino. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Gusto bang gamitin ng Royal Lord ang Spirit Array na ito? Sa paglipas ng mga taon, hindi maliit ang bilang ng Black Ink disciple na na-increditin ng Black Ink Clan, ngunit iilan lamang ang bihasa sa Dao of Arrays. Itong iilang tao sa harap niya ay ang iilan na sa mga pinakabihasa sa Dao of Arrays. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, inilagay sila ng Royal Lord sa no-return pass na nakakulong sa ilalim ng kanyang mga pakpak, na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng isang Heaven Seal ang Earth Locking Array, kung sakaling may emergency. Bagamat hindi pa sinabi ng Royal Lord kung kanino ang hanay na ito ay gagamitin upang harapin, ang mga 7th grade Black Ink disciples na ito ay hindi mga tanga at maaari pa ring makakuha ng ilang impormasyon na hindi classified. Ang ganitong uri ng Spirit Array na maaaring mag-seal sa langit at mag-lock ng Earth, hindi ito sapat para i-deduce ito. Sa mga unang yugto, ang pagpino lamang sa mga Spirit Array flag na ito ay mangangailangan ng napakalaking mapagkukunan, at mangangailangan ito ng isang master upang makontrol ang mga ito. Pagkatapos magbayad ng ganoong kalaking halaga, natural na hindi maliit na bagay ang taong kaharap nila, at tiyak na isa siya sa pinakamahirap na karakter na dapat harapin. Sa maraming mga master ng 8th grade human race, isang tao lang ang maaaring magseryoso sa kanya ng Black Ink Clan. Gayunpaman, hindi naging madali ang pag-set up ng Spirit Array na ito. Kapag na-alerto na nila ang kalaban, madali siyang makakatakas bago ganap na mabuo ang Spirit Array. Sa makatuwid, kahit na kaya nilang kontrolin ang Spirit Array na ito at naihanda ito ng mabuti, hindi nila ito magagamit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinatawag sila ng Royal Lord ngayon. Nakikinig sa tanong ng matanda, ang Royal Lord ay bahagyang nagsabi. Tama, si Yang Kai ay nakulong na ngayon sa Divine Spirit Ancestral Land, na tila nalubog sa paglilinang. Magandang pagkakataon ito para harapin siya. Ang Divine Spirit Ancestral Land. Ang mukha ng matanda ay namutla. Gusto ng Royal Lord na gamitin ang Spirit Array na ito para i-seal ang mundo doon. Posible ba? Tinitigan ng Royal Lord ang matanda na may marangal na ekspresyon. Walang lakas ng loob na tumanggi ang matanda. Sa pagtingin sa tindig ng Royal Lord, kung siya ay magbibigkas ng isang salita ng pagtanggi, siya ay natatakot na ang kanyang dugo ay bumulwak. Mabilis siyang sumagot. Oo, kung siya ay tunay na nalubog sa paglilinang, mayroon pa ring malaking pagkakataon. Gayunpaman, ang Divine Spirit Ancestral Land ay malawak, kaya kung gusto nating i-seal ang langit at ikulong ang lupa, natatakot ako na hindi natin ito magagawa sa iilan lamang sa atin. Kakailanganin namin si Sir Royal Lord na magpadala ng ilang territory lords para tulungan kami sa pagkontrol sa Great Array. Ilan ba ang kailangan mo? 8. Hindi, 10 territory lords. Bahagyang sinabi ng Royal Lord. Bibigyan kita ng 20 innate territory lords, ang paglalakbay na ito ay magtatapos lamang sa tagumpay, hindi ka dapat mabaygo. Gulat na gulat ang matanda. 20 innate territory lords ang sama-samang umaatake para lang harapin ang isang tao. Talagang malaking bagay ito, ngunit mula rito, makikita kung gaano katikot ang Black Ink Clan sa taong ito. Ang pangalan ni Yang Kai ay kilalang kilala sa kanya, ngunit kahit na siya ay malakas, kung siya ay mahuhulog sa Great Array, hindi niya magagawang pukawin ang anumang gulo, kaya agad na sumunod ang matanda. Oo,
Pagkatapos ay itinuro ng Royal Lord ang 20 Territory Lords mula sa Territory Lords sa ibaba. Lahat kayo ay sumunod at makipag-ugnayan sa Great Array. Bago dumating si Diwo, huwag kumilos ng padalos-dalos. Pagdating ni Diwo, siya na ang bahala sa sitwasyon. Ang lahat ng Territory Lords ay sumunod. Oo, pumunta ka. Ikinaway ng Royal Lord ang kanyang kamay, at ang 20 Territory Lord at ang ilang 7th Grade Array Masters ay agad na umalis sa bulwagan. Pagtingin sa labas ng bulwagan, ang mukha ng Royal ay naging malungkot. Bagamat hindi niya personal na mapatay si Yang Kai upang pawiin ang kanyang galit, kumpara sa mahusay na plano ng Black Ink Clan na pagisahin ang langit, ang kanyang bahagyang kawalang kasiyahan ay wala. Kung hindi dahil sa katotohanang nawalan siya ng higit sa 10 Territory Lords pagkatapos gamitin ang fusion technique, hindi lang 20 Territory Lord ang ipapadala niya sa pagkakataong ito, kundi 30. Kapag nakikitungo sa isang tulad ni Yang Kai, ayos lang kung hindi siya gagawa ng aksyon, ngunit kapag nagawa na niya, kailangan nilang patayin siya sa isang suntok. Pagkatapos ng labanang ito, ang Black Ink Clan ay hindi na magkakaroon ng anumang pag-aalinlangan, at ang tinatawag na kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi ay magiging walang kabuluhan. Ang grupo ng mga master ng Black Ink Clan ay umalis sa No Return Pass, at hindi nagtagal, isang hukbo ng 1,000,000 master ng Black Ink Clan ang pinamunuan ng isang grupo ng mga feudal lords. Nais din nilang pumunta sa Divine Spirit Ancestral Land, ngunit ang kanilang bilis ay medyo mabagal, kaya ang Territory Lords ang nanguna. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano katagal mananatili si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land. Kung huli sila at umalis si Yang Kai, sayang ang oras. Sa loob lamang ng 20 araw, ang grupo ng mga master ay dumaan sa Divine Ability Sea at nakarating sa periphery ng Divine Spirit Ancestral Land. Bagamat marami sila, walang sinuman sa kanila ang nangahas na madaling ilantad ang kanilang kinaroroonan o aura, baka matuklasan sila ni Yang Kai, kaya isang Territory Lord na bihasa sa pagtatago ang unang susuriin ang sitwasyon. Hindi nagtagal, bumalik ang Territory Lord at ipinaliwanag ang kanyang nakita. Sa loob ng Divine Spirit Ancestral Land, sunod-sunod na lumitaw ang kakaibang phenomena, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Malinaw, si Yang Kai ay nakalubog pa rin sa kanyang paglilinang. Ito ay naging sanhi ng iba pang mga Territory Lords na nakahinga ng maluwag. Ang 7th grade old man ay bahagyang tumawa. Ang batang ito ay talagang naghahanap ng kanyang sariling kamatayan, na nagiging sanhi ng kaguluhan habang naglilinang, na kung ano ang kailangan nating itago ang ating pagsasaayos. Sapat na kalokohan, mabilis na sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Sabi ng isa sa mga Territory Lords na naiinip. Ang isang pag-iral tulad ng Black Ink Disciple ay walang gaanong katayuan sa harap ng Black Ink Clan, hindi pa banggitin ang katotohanan na silang lahat ay innate Territory Lord Masters. Ang 7th grade Black Ink Disciple na ito ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon, ngunit kung sila ay mag-set up ng isang mahusay na hanay, hindi ito magiging sapat kung wala sila. Ang Black Ink Clan ay ganap na walang alam sa Tao of Arrays. Oo, oo, oo. Agad na yumoko ang matandang 7th grade at magalang na sinabi. Pakisuyong sundan mo ako. Pagkasabi niya nun, lumipad siya. Habang papunta dito, sinabi na niya sa iba't ibang Territory Lords ang tungkol sa pangunahing impormasyon tungkol sa Great Array at namahaji pa siya ng Jade Slip sa bawat Territory Lords para maintindihan nila ito. Gayunpaman, kahit na ang mga Territory Lord na ito ay malakas, ang pag-unawa sa Spirit Array Formation ay medyo mahirap para sa kanila, kaya kahit na mahigit 20 araw na ang lumipas, ang Territory Lords ay mayroon pa ring malabo na pangunawa sa 4 Gates at 8th Palace Formation. Kung maaari, mas gugustuhin ng matanda na maghanap ng 6th grade o 7th grade Black Ink Disciple para tulungan siya sa pag-set up ng Spirit Array kaysa sa mga innate Territory Lord na ito. Gayunpaman, ang pag-asa sa kanilang malakas na lakas upang madagdagan ang kapangyarihan ng Spirit Array ay mahirap. Sa ngayon, maaari lang niyang turuan ang mga ito ng hakbang-hakbang, umaasa na ang ugali ng mga Territory Lord na ito ay hindi masyadong masama. Sa ilalim ng patnubay ng 7th grade old man, ang iba't ibang Territory Lords ay tumayo sa posisyon na inayos ng matanda para sa kanila, bawat isa sa kanila ay may hawak na array flag. Nagayos din ang matanda ng maraming Spirit Array Foundation sa daan, na nagpapahintulot sa iba pang 7th grade Black Ink Disciples na sakupin ang mas mahahalagang node. Ang panig na ito ay naging abala ng higit sa 10 araw, kaya't ang matanda ay medyo pagod, lihim na nagagalak na pinadalhan siya ng Royal Lord ng 20 Territory Lords. Akala niya ay sapat na ang hindi hihigit sa 10 Territory Lords, ngunit ngayong nandito na siya, napagtanto niyang minamaliit niya ang kalawakan ng Divine Spirit Ancestral Land.
Upang ganap na masil ang mundong ito, kabuo ang 12 innate territory lords at ilang 7th grade Black Ink disciples ang pinakilos. Sa kabutihang palad, si Yang Kai, na naglilinang sa ancestral land nitong mga nakaraang araw, ay hindi napansin ang mga pagbabago sa labas ng mundo at nakalubog pa rin sa kanyang paglilinang. Matapos may handa ang lahat, lihim na nakahinga ng maluwag ang matanda at tumayo sa hangin, sa isang mahalagang node ng Great Array. Sa isang mataimtim na tingin sa kanyang mukha, naglabas siya ng isang array flag at ibinuhos ang kanyang lakas dito, na naging dahilan upang ito ay manginig ng husto. Sa isang iglap, lumundag ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa paligid ng walang laman, nagsimulang tumunog ang iba't ibang node at array foundation. Ang mga territory lords na sabik na naghihintay sa lahat ng oras na ito ay nagsimula ring ibuhos ang kanilang kapangyarihan sa hanay ng mga flag sa kanilang mga kamay. Martial Peak, Kabanata 5628. Panahon ng paggunita. Kasabay ng pag-activate ng array flags, nagsimulang mag-intertwine ng iba't ibang array foundation sa isa't isa, na bumubuo ng invisible force na dumaan sa mga posisyon ng 7th grade Black Ink disciple at ng 12 innate territory lords. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog na nakakasira ng lupa, nabuo ang Great Array. Sa isang iglap, ang espasyo kung saan matatagpuan ang Divine Spirit Ancestral Land ay ganap na nabalot ng malaking hanay, na naghihiwalay dito sa labas ng mundo. Sa sandaling ito lamang nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang 7th grade Array Master. Ang pinakakinatakutan niya ay matukoy siya ni Yang Kai bago ganap na mabuo ang array. Ngayong nabuo na ang array, gaano man kahusay si Yang Kai sa Space Principle, gaano man siya kahusay sa pagtakas, imposible para sa kanya na makatakas. Ang tanging paraan ay upang masira ang Spirit Array, ngunit ngayong lumitaw na ang Spirit Array, mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa isang mataimtim na tingin sa kanyang mukha, ginamit niya ang array flag sa kanyang kamay para magpadala ng voice transmission. Nakumpleto na ang Great Array at nagbago ang Void. May napansin siguro ang magnanakaw na iyon, kaya mag-ingat ka. Kung may nahulog sa 4 gates at 8th palaces formation, baka wala silang napansin. Sa pagkakataong ito, para maging ligtas, pinakilos nila ang kabuoang 12 innate territory lords upang ganap na ay silang ancestral land. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Ang taong ito ay bihasa sa Space Principle. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay tiyak na hindi makakatakas sa kanyang pakiramdam. Sa makatuwid, pagkatapos ng paalala ng matanda, ang grupo ng mga territory lords ay naging lahat ay kinabahan at nakatuon, ang kanilang mga divine senses ay iniskan ang kanilang paligid, natatakot na si Yang Kai ay biglang lumitaw. Gayunpaman, matapos maghintay ng isang buong araw, walang nangyari. Matapos maghintay ng panibagong araw, wala pa ring gumagalaw. Sa tulong ng array flag sa kanilang mga kamay, ang grupo ng territory lords ay nagpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmissions, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Nagtanong ang isa sa mga territory lord. Nandito ba talaga ang lalaking iyon? Hindi siya masisisi sa sobrang paghihinala niya. Kung narito talaga si Yang Kai, paanong hindi siya nakakilos? Ayon sa kanyang mapagmataas at mapagmataas na ugali sa Black Ink Clan, kung talagang nalaman niyang nabuklad na ang mundong ginagalawan niya, tiyak na gagawa siya ng eksena. Kahit na hindi siya gumawa ng malaking kalokohan, ipapakita man lang niya ang kanyang mukha at hindi masyadong mananahimak. Mayroong higit sa isang territory lord na naghinala dito. Ang tinig ng isa pang territory lord ay mabilis na nagmula sa array flag. Dapat ay narito siya. Noong nag-iimbestiga ako noon, halatang siya ang dahilan ng anomalya sa ancestral land. Nakita mo na ba siya ng sarili mong mga mata? Siyempre hindi. Dahil hindi siya naglakas loob na ilantad ang kanyang kinaroroonan, naging maingat ang territory lord nang dumating siya upang mag-imbestiga. Hindi siya naglakas loob na tumingin ng mabuti dahil kung ang kanyang pagsisiyasat ay naalarma kay Yang Kai, hindi niya kakayanin ang responsibilidad. Maghintay pa tayo ng kaunti, baka palihim siyang nag-iimbestiga. Ang territory lords ay patuloy na naghintay. Pagkalipas ng ilang araw, wala pa rin si Yang Kai. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na si Yang Kai ay wala na sa Divine Spirit Ancestral Land. Kung gayon, ano ang pinaghirapan nila dito? Pagkatapos ng isa pang serye ng mga voice transmission, nagpasya silang magpadala ng isang tao upang maingat na imbestigahan ang sitwasyon. Dati, hindi sila naglakas loob na ilantad ang kanilang mga manggas dahil natatakot silang may mapansin si Yang Kai, ngunit ngayon na nabuo na ang Great Array, kahit na hindi nila inilantad ang kanilang mga sarili, ito ay nakalabas na, kaya hindi mahalaga kung iniimbestigahan nila ito o hindi. Gayunpaman, walang nakagawa ng sagot.
Si Yang Kai ay kilala sa kanyang kalupitan. Dati, kapag na-encounter siya ng Territory Lords, kung hindi sila magkukusa sa pag-atake, makakaligtas pa rin sila. Pero ngayon, ginamit pa nila ang Heaven Seal ng Earth Lock ang Great Array, halatang gustong makipag-deal sa kanya. Kung makakasalubong pa nila siya, tiyak na maghihirap sila. Dahil dito, sinubukan ng lahat ng Territory Lords na tumanggi, wala ni isa sa kanila ang gustong pumasok sa Ancestral Land. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, ang milyong malakas na hukbo ng Black Ink Clan na sumunod sa kanila mula sa Northern Pass ay dumating din, kaya ang mga Territory Lords ay pumili ng isang Feudal Lord at pinangunahan ang isang grupo ng 3,000 sundalo patungo sa Ancestral Land. Ang malas na Feudal Lord ay nakaramdam ng panlulumo, ngunit wala siyang magagawa, kaya sumunod na lamang siya. Maingat na sumulong, hindi nagtagal at nakarating sila sa itaas ng Ancestral Land. Bago pa man sila mapadpad, naramdaman ng Feudal Lord ang isang panunupil na puwersa na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng kapangyarihan noon, ngunit sa ilalim ng pagsupil ng kapangyarihang ito, ang Black Ink strength sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot sa matamlay na paraan, na naging dahilan upang bahagyang dumulas ang kanyang Feudal Lord aura. Ang pagbabagong ito ay bumulaga sa kanya, dahilan upang agad siyang tumigil at tumingin sa paligid. Ang 3,000 Black Ink Clan na dinala niya ay lahat ay may pangit na ekspresyon. Ito ba ay ang pagsupil sa Ancestral Chi? Ang ekspresyon ng Feudal Lord ito ay naging lubhang solemna. Alam niya na mayroong Ancestral Chi sa Divine Spirit Ancestral Land. Kung tutusin, maraming Black Ink Clan ang nakaistasyon sa bahaging ito ng lupa. Sinabi na ang Ancestral Chi sa Ancestral Land ay may isang tiyak na antas ng pagsugpo sa epekto sa Black Ink strength. Kung mas mababa ang lakas ng Black Ink Clan na nakaistasyon dito, lalo silang hindi komportable. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang ganitong uri ng panunupil ay magiging napakalinaw. Ito ay nasa paligid lamang, at hindi pa siya nakapasok sa Ancestral Land, paano kung nasa loob siya? Bagamat nakaramdam siya ng pagkabalisa, hindi siya naglakas loob na suwayan ang utos ng Territory Lord, kaya't nakaya niya lamang ang kanyang sarili at pangunahan ang maraming sundalong Black Ink Clan pababa. Oo nga, habang papalapit sila sa Ancestral Land, mas naging malinaw ang pagsupil. Ang aura ng Feudal Lord na ito ay patuloy na humihina, na parang may kung anong hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanyang lakas. Nang sa wakas ay tumuntong siya sa Ancestral Land, ang ekspresyon ng Feudal Lord na ito ay naging sobrang solemna, at sa bahagyang pagtulak ng kanyang lakas, natuklasan niya na wala siyang pinagkaiba sa isang high-grade Black Ink Clan Master. Ang mayamang Ancestral Chi sa paligid niya ay talagang pinigilan ang kanyang lakas ng isang antas, kung naging ganito na siya, mas halata ang reaksyon ng 3,000 sundalo ng Black Ink Clan. Bukod dito, ang mas mababang lakas ng isa ay, mas halata ang pagsupil. Ang ilan sa mga sundalo ng Black Ink Clan ay hindi na nakayanan ang sakit at umungal. Lihim na nabigla ang Feudal Lord. Paanong hindi niya malalaman na medyo abnormal ang lupaing ito? Sa pagtitiis ng kakulangan sa ginhawa, lumangalingga siya saglit ngunit wala siyang nakita, pagkatapos ay pinalayo ang kanyang mga tropa. Hanggang sa umalis sila sa Divine Spirit Ancestral Land ay unti-unting nawala ang pakiramdam na pinigilan sila. Matapos iulat ang pagkatuklas ng ekspedisyong ito, napangiwi ang lahat ng Territory Lords. Napakalakas ng pagsupil ng Divine Spirit Ancestral Land. Kung gayon, paano nakayanan ni Ching Fu at Muyu na manatili dito? Sa kasamaang palad, ang dalawang ito ay nilamon na ng Black Ink Nest, kung hindi man ay tinawag nila sila upang tingnan, tiyak na may nahanap sila. Patay na sila, pero buhay pa ang kanilang Feudal Lord, tawagan mo lang sila para magtanong. Sabi ng isang Territory Lord. Ito rin ay isang magandang ideya. Sa milyong malakas na hukbo na sumama sa kanila, ang isa sa mga Feudal Lord na nauna nang nakatalaga sa Ancestral Land ay agad na ipinatawag at tinanong tungkol sa sitwasyon noon. Matapos itong ikumpara sa kasalukuyang sitwasyon sa Ancestral Land, sa wakas ay nakumpirma ng Territory Lords na kahit na ang Ancestral Land ay may Ancestral Chi noon, tiyak na hindi ito kasing yaman. Ngayon na ang Ancestral Land ay malinaw na sumailalim sa ilang uri ng pagbabago, malamang na ang pagbabagong ito ay sanhi ng isang tao. Sa madaling salita, si Yang Kai ay nasa Ancestral Land pa rin, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Dapat ba nila siyang hanapin? Ngayon na mayroong 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan, kung ikakalat nila sila sa Ancestral Land, malaki ang posibilidad na matagpuan nila si Yang Kai na nagtatago sa dilim, ngunit paano nila siya haharapin pagkatapos nila siyang matagpuan? Pagkatapos ng isa pang round ng talakayan, nagpa siya ang Territory Lords na maghintay at makita. Sa anumang kaso,
Ang maaari nilang kumpirmahin ngayon ay si Yang Kai ay nasa Ancestral Land pa rin. Hanggat naroon siya, hindi siya makakatakas. Higit pa rito, bago umalis, ang Royal Lord ay nag-utos din na kapag dumating si Diwo, siya na ang bahala sa sitwasyon dito, mas mabuting hintayin siyang dumating. Matagumpay na naisama ni Diwo ang kanyang sarili sa Black Ink Nest at naging Pseudo-Royal Lord. Hanggat maaari niyang ganap na matuno ang kapangyarihan ng Black Ink Nest at ang 13 innate territory lords, sapat na upang harapin si Yang Kai. Sa ginawang desisyon na ito, ang lahat ng territory lords ay nagpahinga at tahimik na naghintay. Sa oras na ito, si Yang Kai ay lumubog na ng malalim sa lupa ng Ancestral Land. Ito ay hindi isang bagay na siya ang nagkusa na gawin. Noong una, ang posisyon ng stepson ay napalitan ng biological son, ngunit ngayon siya ay naging pinakamamahal na anak nitong ina ng Ancestral Land Old. Tila naramdaman ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan, ang matandang ina ng Ancestral Land ay sa wakas ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa kanya. Nag-transform siya bilang 7,000 Zhang Ancient Dragon at nagsimulang sumipsip at magpino ng Ancestral Chi sa Ancestral Land, nililinas ang kanyang Dragon Vein, ganap na nakakalimutan ang sarili habang ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang lumubog sa Ancestral Land, na tila malapit ng sumanib dito. Ito ay natural na hindi tulad ng paraan ng Black Ink Clan ng pag-asimilasyon at paglamon sa isa't isa, ngunit dahil ang matandang inang Ancestral Land ay nagbukas ng kanyang mga braso sa kanya at nagbuhos ng napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. Ang Dragon Vein ay patuloy na dinadalisay, at ang mga epekto nito ay higit na kapansin-pansin kaysa sa paglilinang sa Dragon Pond. Si Yang Kai ay lubusang nalubog sa bagay na ito. Hindi pa banggitin ang 4 Gates at 8th Palaces formation na itinakda ng Black Ink Clan sa labas. Kahit na pumunta ang Black Ink Clan sa Ancestral Land para mag-imbestiga, hindi niya mapapansin. Sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam ng pagsasanib sa Ancestral Land ay naging mas malinaw, na para bang siya ay naging Divine Spirit Ancestral Land at ang kanyang kalooban ay biglang naging matanda at kahanga-hanga. Habang umuunlad ang Dragon Vein, nagsimulang kumalat ang isang misteryosong kapangyarihan mula sa kanyang katawan, unti-unting umaalingaw-ngaw sa buong Ancestral Land. Ito ang kapangyarihan ng Time Principle. Ang great daw natural talent ng Dragon Clan ay Time Principle. Kapag ang pagiging dalisay ng bloodline ng Dragon Clan ay umabot sa isang tiyak na antas, natural na magagamit nila ang Time Principles. Ang dahilan kung bakit nagawang makamit ni Yang Kai ang gayong mga tagumpay sa Time Principle ay malamang dahil taglay niya ang Dragon Vein. Ngunit ngayon, ang bakas ng Time Principle na ito ay tila nag-trigger ng ilang uri ng mahimalang pagbabago. Nandoon pa rin ang kanyang kalooban, ngunit dahil sa pagsasanib sa Ancestral Land, ito ay naging walang laman at walang hangganan, at ang kanyang orihinal na mayaman na damdamin ay unti-unting naging walang pakialam at walang laman. Bigla siyang nakakita ng kakaibang eksena. Maraming Black Ink Clan ang kasalukuyang nag-iimbestiga ng isang bagay sa Ancestral Land bago mabilis na umalis. Ang ikinagulat niya ay ang mga kilos ng Black Ink Clan na ito ay lubhang kakaiba, na parang umaatres sila. Habang lumalawak ang kanyang kamalayan, nakita niya ang isang kakaibang hanay na biglang nabuo sa kawalan sa labas ng Ancestral Land, na tinatakpan ang malawak na kawalan. Nakita rin niya ang ilang Black Ink disciple na abala sa maraming territory lords na sumusunod sa kanila. Dalawa pang territory lord ang biglang lumitaw sa labas ng perimeter ng Ancestral Land, at pagkatapos ng mabilis na investigasyon, nagmamadali silang tumakas. Ang dalawang territory lord na ito ay tila ang dalawang pinakawalan niya kanina. Nakita rin niya ang isa pang territory lord na nabuhay na maguli mula sa mga patay, na ang ulo ay nabali sa pamamagitan ng pag-ulos ng kanyang daliri, na namamatay sa lugar. Kaagad pagkatapos noon, nakita niya ang eksena kung saan muling nabuhay ang territory lord na ito at nakipaglaban sa kanya. Habang nagbabago ang mga eksena, nanatiling kalmado ang mood ni Yang Kai, na para bang siya ay isang bystander na nakasaksi sa lahat ng nangyari sa Ancestral Land. Kahit na nakita niya ang kanyang sarili na pinapatay ang territory lord, hindi nagbabago ang kanyang kalooban. Bigla niyang napagtanto na bumaliktad ang oras.